Nakakalito ang lihim ng tiyuhin ko at ito ang dahilan ng aking pagkawasak. Hello, my name is Mayumi, I am 25 years old. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, sa isang tradisyonal na pamilyang puno ng mga lihim at paniniwala na mahirap basagin. Simula pagkabata, buhay ko ay umiikot sa mga tao sa bahay namin, sa aking ina, sa aking tiyuhin, at lalo na sa asawa ng tiyuhin ko, si Aling Luz Viminda, na tila may tinatagong kwento na unti-unting sumira sa akin, sa bahay namin. Madalas may selebrasyon, lalo na noong araw ng kasal ng aking tiyuhin. Masaya ang buong baryo, nagkakaisa sa salu-salo at sayawan sa kalye. Ako, na 14 na taong gulang noon, ay sobrang tuwang-tuwa dahil pinalad akong makasama sa masayang pagtitipon. Ngunit, sa kabila ng kagalakan, may isang tao na naging sentro ng aking mundo, si Aling Luz Viminda, ang bagong asawa ng tiyuhin ko, na naging pinakamalapit kong kaibigan sa bahay. Alam ko, kakaiba siya sa mga ina ko o mga kababaihan sa paligid namin. Siya ay may kakaibang paraan ng pagtrato sa akin, hindi siya mahigpit o palaging nagbabanta tulad ng ina ko. Sa halip, siya'y palakaibigan, madalas magdala ng mga laruan, tsokolete, at mga kanta na kanyang tinuturo sa akin. Lagi siyang nakangiti, may mga hiyaw ng saya na pumupuno sa bahay, na nagbigay sa akin ng liwanag sa madilim kong mundo. Ngunit hindi alam ng ibang tao ang nangyari sa likod ng mga ngiti ni Aling Luz Viminda. Unti-unti kong natuklasan na siya pala ay may sakit na hindi maipaliwanag, isang suliranin na nagdulot ng lungkot at alalahanin sa aking tiyuhin. Nung nalaman namin iyon, lahat ng tao ay nag-alala, lalo na ang aking ama, na agad nagpasya na alagaan siya ng buong puso at dalhin siya sa doktor sa lungsod ng Lipa para magamot. Siya ang naging ilaw namin sa bahay, madaling lapitan. May puso sa lahat, palaging handang tumulong sa sinuman. Para sa akin, siya ang naging tahanan sa gitna ng unos. Siya ang nagturo sa akin ng mga sayaw na nakikita ko sa telebisyon, ang nagbigay sa akin ng mga bagong damit, at minsan ay siya ang kasama ko sa pagligo, isang bagay na naging espesyal sa akin, kahit na hindi ko lubos na naiintindihan noon. Sa araw-araw, lumalalim ang aming samahan. Natutunan ko ang mga lihim ng kanyang mga kilos, at kahit na may mga pagkakataong ako'y nahihiya, ramdam ko na siya ay nagmamalasakit at nais akong protektahan sa kakaibang paraan na hindi maipaliwanag. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, may mga bagay na hindi ko maintindihan, mga bagay na unti-unting nagtulak sa akin sa isang madilim na landas na hindi ko inaasahan. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwento ko, pilit kong inaalala ang lahat ng nangyari, kung paanong ang isang simpleng pagkakaibigan ay nauwi sa isang komplikadong problema na halos sumira sa akin. Ngunit bago ko ikwento ang buong pangyayari, nais kong malaman ninyo na ito ay simula pa lamang ng isang napakahabang kwento. Patuloy tayong maglalakbay sa mga susunod na bahagi, kung saan ibubunyag ko ang mga lihim na pumapalibot sa buhay ko, ang mga pagkakamaling nagdala sa akin sa bingit ng pagkawasak, at ang mga pag-asa na unti-unting sumisilip sa kadiliman. Sa simula, ang araw ng kasal ni Tito Renato, ang tiyuhin ko, ay puno ng kasiyahan at saya. Ang buong barangay sa San Juan, Batangas ay nagtipon-tipon sa kalye, nagdiriwang ng isang malaking pista para sa kanilang kasal. Ako, si Mayumi, ay hindi maipaliwanag ang tuwa ko noong araw na iyon. Napuno ang paligid ng musika, halakhak at sayawan. Nakasuot ako ng simpleng damit na may borda at may suot na tsinelas na gawa sa goma, perpekto para sa saya sa kalye. Ngunit higit sa lahat, ang araw na iyon ay nagmarka ng isang simula, ang pagdating ni Aling Luz Viminda bilang bagong asawa ni Tito Renato. Siya ay may kakaibang aura, hindi tulad ng mga babaeng kilala ko sa aming bayan. Sa unang tingin, napansin ko ang kanyang ngiti na may halong hiwaga, at ang mga mata niyang tila may malalim na kwento. Palibhasa ay bagong kasal, madalas niyang hawakan ang aking kamay at turuan akong sumayaw, na para bang kami lang ang nasa mundo. Habang ang iba ay nagtatakbuhan sa paligid, kami ni Aling Luz Viminda ay nanatili sa tabi. Nagtatawanan at nagkakasundo sa bawat galaw ng sayaw. Tila ba siya ang nagdala ng liwanag sa araw ko, isang pag-asa sa gitna ng mga problema na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit kahit ganoon, naramdaman ko rin ang tensyon sa pagitan namin ni Nanay. Si Nanay ay isang babaeng mahigpit at may matinding prinsipyo. Nang makita niya kaming nagkakasayahan ni Aling Luz Viminda, agad siyang sumugod sa akin, pinigilan at pinagsabihan ako ng mahigpit. Huwag kang makipagsayaw sa mga hindi mo kilala ng lubusan, Mayumi. Alagaan mo ang iyong sarili. Ang mga salitang paulit-ulit niyang binitiwan.
Mula noon, naging mahirap ang aming ugnayan ni nanay, palagi siyang may utos o pagbabawal, at ako naman ay natutong umiwas sa kanya. Sa kabila ng lahat, si Aling Luz Viminda ang naging aking kanlungan. Siya ang tanging tao na hindi nagtatakda ng mahigpit na mga hangganan. Madalas kaming magkasama sa bahay ni Tito Renato, nagkukwentuhan, nanonood ng mga pelikula sa lumang telebisyon, at syempre, natututo akong sumayaw sa kanyang mga tinuturo. Minsan, siya ang nag-aayos ng buhok ko, nililinis ang aking mukha, at nagbibigay ng mga maliit na regalo na nagpapasaya sa akin. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may isang mundo na para lamang sa amin. Isang mundo na puno ng saya at pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Aling Luz Viminda, may mga lihim siyang hindi ko pa nalalaman, mga lihim na unti-unting nagdudulot ng pagkalito at takot sa akin. Natuklasan ko na siya ay may problema sa kalusugan. Isang sakit na hindi kayang maipanganak ang mga anak. Nagdulot ito ng malalim na lungkot kay Tito Renato, ngunit sa kabila ng mga ito, pinili nilang harapin ang lahat ng magkasama. Ang kanilang relasyon ay tila matatag sa panlabas, ngunit sa loob, may mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa mga gabing nag-uusap kami ni Aling Luz Viminda, madalas niyang banggitin na gusto niyang turuan ako ng mga bagay na maaaring magpasaya sa akin, tulad ng mga sayaw na nakikita namin sa telebisyon, mga kantang mapapangiti tayo. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako at pag-asa, kaya't unti-unti akong nahulog sa kanyang mundo. Ngunit habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, hindi ko napansin na unti-unting nagbabago ang paraan ng kanyang pagtrato sa akin. Simula sa mga simpleng sayaw, naging mga sandaling nagdudulot ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng saya at pangamba sa aking puso. Hindi ko pa lubos maintindihan ang nangyayari, ngunit naramdaman ko na may mga hangganan na unti-unting nalalampasan. Dito nagsimula ang aking paglalakbay sa isang madilim na bahagi ng buhay, isang bahagi na puno ng mga tanong at takot. Ngunit hindi ko pa kayang talakayin ng buo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagtulak sa akin sa bingit ng pagkawasak, ang mga lihim na unti-unting bumalot sa aking mundo, at ang mga pangyayaring nagbigay ng tatak sa aking pagkatao. Noong mga panahong iyon, unti-unti nang lumalalim ang samahan namin ni Aling Luz Viminda. Sa simula, simpleng pagtuturo lang niya ng mga sayaw at kantahan ang ginagawa namin, pero hindi ko namalayan na ang bawat sandali ay nagiging mas malapit at mas personal. Madalas kaming magkasama sa kwarto niya sa taas ng bahay, kung saan tahimik ang paligid at wala ng ibang tao, kundi kami lang. Isang araw, habang nagtatanggal kami ng pawis mula sa mga sayaw, nag-alok siya na sabay kaming maligo sa banyo. Hindi ko ito inisip ng malalim noon, para sa akin, isa lang yang simpleng bagay na ginagawa ng mga magkaibigan. Pero nang magsimula na siyang humaplos ng aking likod, at inakay ako sa kakaibang paraan, nagsimulang magduda ang puso ko. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, kaya't nagtanong ako sa sarili ko, bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang may kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko? Hindi ko masabi sa kahit sino ang aking nararamdaman. Takot ako sa magiging reaksyon ni nanay, kaya tinakpan ko ang lahat ng iyon sa isang ngiti at pag-iwas. Ngunit si Aling Luz Viminda ay patuloy lang sa kanyang ginagawa, pinapaliguan niya ako ng may kakaibang pag-aalaga, hinahaplos ang aking mga likod, ang balikat, at minsan pa nga ay ang dibdib. Ang mga haplos na iyon ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa akin, isang pagkalito, kaba, at hindi maipaliwanag na saya, natuklasan ko sa kanya na tinatawag niyang pag-aalaga ang mga iyon. Sinabi niya na ito ay paraan para mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng katawan. Ngunit sa likod ng mga salita, may mga kilos siyang hindi ko maintindihan, mga tingin at ngiti na nagdudulot sa akin ng kakaibang kiliti sa puson. Minsan, habang nag-uusap kami pagkatapos ng isang gabi ng sayawan sa bahay, sinabi niya sa akin na may ituturo siyang isang lihim na bagay, isang paraan para mapawi ang mga lungkot at stress na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano iyon, pero dahil sa tiwala ko sa kanya, pumayag akong subukan. Sa mga susunod na araw, unti-unti niya akong tinuruan ng mga kilos na hindi ko maintindihan. Siya ang nagturo sa akin ng mga lihim na galaw ng katawan, mga bagay na hindi ko pa naririnig o nakita sa aming maliit na bayan. Para sa kanya, ito raw ay paraan ng pagpapalakas ng loob at pagpapasaya sa sarili. Ngunit sa akin, unti-unti itong naging isang bisyo na hindi ko alam kung paano ko ititigil. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang nangyayari sa akin, pero naramdaman ko na unti-unting nawawala ang aking kalayaan. Naging bihag ako ng mga kilos at kilos na iyon na nagbigay sa akin ng pansamantalang ginhawa, ngunit unti-unting sumisira sa aking pagkatao. Sa likod ng lahat,
si nanay naman ay hindi nakakaalam ng mga nangyayari. Palagi siyang abala sa gawaing bahay at kapag may oras siya, palaging may reklamo o babala sa akin. Hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit ako nagiging tahimik at malungkot. Sa araw na iyon, isang malaking sigalot ang naganap sa aming pamilya nang madiskubre ni nanay ang mga kakaibang kilos ko. Hindi niya ito tinanggap ng maayos. Tinawag niya akong rebelde, bastos, at madaling maimpluwensyahan. Ngunit ang masakit sa akin ay hindi niya sinubukang unawain kung ano ang dahilan ng aking pagbabago. Sa halip, pinatawan niya ako ng parusa at pinagbawalan akong lumabas ng bahay. Ang mundo ko ay unti-unting lumiit at ako ay nahulog sa isang malungkot na bangin na puno ng pangulila at pagkalito. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring nagdala sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Ang mga suliranin na aking hinarap, ang mga pag-aaway sa pamilya, at ang mga pagtatangka kong makalabas sa bitag na iyon. Huwag ninyong palalampasin ang susunod na bahagi ng aking kwento. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang madiskubre ni nanay ang mga lihim na bagay na tinatagong ginagawa namin ni Aling Luz Viminda. Nagsimula ito nang makita niya ako na nagtatago sa kwarto. May hawak na mga bagay na hindi angkop sa aking edad, mga bagay na ipinagbabawal sa aming kultura at pamilya. Nang makita niya iyon, agad siyang sumugod, nagalit, at nagwika ng mga salita na tumagos sa puso ko. Mayumi, anong nangyayari sa'yo? Saan mo natutunan yan? Hindi ka na ako anak na kilala ko. Sigaw niya nang may luha sa mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng aking naramdaman sa mga sandaling iyon. Ang taong inaasahan kong magiging sandigan ko, siya ang naging sanhi ng aking pagdurusa. Pilit kong ipaliwanag sa kanya na lahat ng ito ay nangyari dahil kay Aling Luz Viminda na siya ring nagturo sa akin ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ngunit sa halip na unawain, lalo lamang siyang nagalit at nagsabi ng masakit na mga salita. Tinawag akong bastos at walang disiplina. Nang dahil doon, pinatawan niya ako ng matinding parusa, walang palabas, walang komunikasyon, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Sa mga araw na sumunod, naramdaman ko ang malalim na pagkakahiwalay namin ni nanay. Ang dating mapagmahal na ina ay naging malamig at mahigpit. Ang bawat kilos ko ay minomonitor, bawat salita ay sinusuri. Sa tuwing titingin siya sa akin, ramdam ko ang kapaitan at pagkadismaya. Ngunit sa kabila ng lahat, si Aling Luz Viminda ay patuloy pa ring nandyan para sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng pansamantalang kaligayahan sa gitna ng unos. Ngunit habang tumatagal, unti-unting napagtanto ko na ang mga aral at pag-aalaga niyang iyon ay nagdulot din sa akin ng sakit at pagkalito. Pinilit kong kalimutan ang lahat at magpakatatag sa harap ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang sugat sa puso ko ay lalong lumalim. Ang relasyon namin ni Tito Renato ay unti-unting nagbago. Hindi na siya ang masayahing tiyuhin na dati kong kilala. Madalas siyang magalit at sa tuwing may problema, palaging ang asawa niya ang pinupuntirya ng sama ng loob. Hindi naglaon, narinig ko ang mga usap-usapan sa baryo, mga bulong-bulungan tungkol sa lihim ni Aling Luz Viminda. May mga sabi-sabi na hindi siya basta-basta babae lamang, at may mga bagay siyang ginagawa na labag sa moralidad ng ating bayan. Ang mga salita ay parang mga daga na unti-unting nilamon ang aking tiwala sa kanya. Nang malaman ni Tito Renato ang mga ito, natulad siya ng bagyong dumaan sa buhay namin. Nagalit siya ng husto at tinawag niyang mga salita na hindi ko malilimutan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang itago ang mga ito sa akin, parang ayaw niyang masira ang aming pamilya, kahit pa ang katotohanan ay parang apoy na unti-unting lumalaganap sa mga gabing malalamig at tahimik. Ako'y nag-iisa sa kwarto. Iniisip ang lahat ng nangyari. Kung paano ang isang taong minahal ko at pinagkatiwalaan ay naging dahilan ng aking pagkawasak. Ang mga pangarap ko noon ay unti-unting naglaho, at ang mga sugat sa puso ko ay unti-unting nararamdaman, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagbalik sa akin ng pag-asa, mga pagkakataon na tila ilaw sa kadiliman ng aking buhay. Magiging mas matindi pa ang mga pagsubok, ngunit dito ko matutuklasan ang tunay na lakas ng aking pagkatao. Huwag ninyong palalampasin ang mga susunod na kabanata ng aking kwento. Hindi ko inakalang sa kabila ng lahat ng sakit at pagkadismaya, may mga sandali pang magbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Isang araw, habang naglalakad ako sa bayan ng San Juan, napansin kong may dumating na bagong empleyado sa opisina na pinapasukan ko. Siya si Arnel, isang binatang tagalipa na may mahinahong ngiti at mga matang puno ng pag-asa.
Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit naramdaman kong may kakaiba sa kanya, parang siya ang sagot sa mga dasal na matagal ko nang tinatago sa puso. Sa simula, inisip ko na wala akong karapatang magpansin sa kanya. Malalim ang mga sugat ko at takot akong muling masaktan. Kaya pinili kong itago ang sarili, maging malamig, at umiwas sa mga pagkakataong makausap siya. Ngunit sa kabila ng aking pagtatangka, hindi niya ako iniwan. Sa halip, unti-unti niyang nilapitan ang mundo ko, dahan-dahan niyang binuksan ang mga pinto na matagal nang nakasara. Sa mga araw na kami nagkikita sa trabaho, napansin ko ang kanyang pag-aalala sa akin, mga tanong kung kamusta ako, mga ngiti na nagbibigay saya, at mga simpleng pag-aanyaya na lumabas kahit saglit lang. Hindi ko lubos maipaliwanag kung paano siya naging ilaw sa madilim kong buhay, ngunit ramdam ko na ang puso ko ay unti-unting bumubukas. Isang gabi, matapos ang trabaho, sinubukan niyang kausapin ako ng masinsinan. Mayumi, hindi kita pipilitin sa kahit ano. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na to, ang sabi niya habang hawak ang kamay ko ng mahina. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang tunay na nangyari sa akin, ang mga lihim, mga sugat, at mga takot na matagal ko nang dinadala sa puso. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang tao na handang makinig ng hindi humuhusga. Ngunit kahit ganoon, alam ko rin na ang aking mga problema ay hindi basta-basta mawawala. Ang mga karanasan ko noon ay nag-iwan ng marka na mahirap tanggalin. Minsan, sa kabila ng kanyang pagmamahal, nararamdaman ko pa rin ang takot na masaktan muli. Kaya't minsan, ako'y umiwas, nagtatago sa likod ng mga dahilan at pagpapaliwanag. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong mag-isip kung paano ko haharapin ang aking nakaraan at kung paano ako muling magtitiwala sa isang tao. Ang mga tanong na ito ay palaging bumabalik sa akin, paano ako magbabago? Paano ko mapapalaya ang sarili ko mula sa mga tanikala ng nakaraan? At higit sa lahat, paano ko matatanggap ang pagmamahal na inaalok sa akin? Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hamon na aking hinarap sa pagtatangkang baguhin ang aking buhay, ang mga pagsubok sa puso at isipan, ang mga pagkakamaling muling nagpatibay sa akin, at ang mga sandali ng pag-asa na dahan-dahang sumisilip sa aking mundo. Huwag ninyong palampasin ang mga susunod na kabanata ng aking kwento. Hindi ko inakala na sa kabila ng lahat ng pasakit at pangulila, papasok sa buhay ko si Arnel, isang binatang may pangunawa at tunay na malasakit. Sa umpisa, tinanggihan ko siya ng marahan dahil sa takot na muling masaktan. Ngunit, sa bawat araw na lumilipas, hindi niya ako iniwan, sa halip, unti-unti niyang binuksan ang puso ko na matagal nang nakapako sa mga sugat ng nakaraan. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa opisina, napag-usapan namin ang mga pangarap at takot namin sa buhay. Hindi ko maiwasang ibahagi ang ilan sa mga pinagdaraanan ko, ang mga alaala ng aking pagkabata, ang mga lihim na bumalot sa aking pamilya, at ang mga pagkakamaling nagdulot ng matinding sakit sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may taong tunay na nakikinig at hindi hinuhusgahan ang mga sugat ko, ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa bawat paglapit ni Arnel, may mga sandali akong nagdadalawang isip. Natatakot akong masaktan muli, natatakot akong maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Minsan, umiwas ako sa kanya, pinipilit na itago ang mga tunay kong nararamdaman. Ngunit sa kabila ng aking mga pagtatangka na lumayo, hindi siya sumuko. Isang araw, nagpa siya akong magpatingin sa isang doktor para sa aking kalagayan, isang psychologist na may malasakit at pangunawa. Dito ko unti-unting naintindihan ang mga nangyari sa akin mula pagkabata. Napagtanto ko na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi madaling gumaling, ngunit may pag-asa pa rin. Sinimulan ko ang isang mahaba at masalimuot na paglalakbay ng pagpapagaling. Hindi madali ang proseso, may mga araw na gusto ko nang sumuko, may mga gabi na luha ang kasama ng mga dasal ko. Ngunit sa tulong ni Arnel at ng aking doktor, natutunan kong harapin ang aking mga takot, tanggapin ang aking sarili, at unti-unting bumuo ng bagong buhay. Habang lumalalim ang aming relasyon ni Arnel, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya o pag-ibig na walang kondisyon, kundi pati na rin sa pagtanggap, respeto, at pag-unawa sa bawat kahinaan at lakas ng isa't isa. Ngayon, hindi na ako takot na muling magmahal o magmahalan. Bagamat may mga alaala pa rin ang nakaraan, hindi na nila ako hinahadlangan. Sa halip, nagsilbi silang paalala ng aking lakas at tibay, ngunit ang kwento ko ay hindi natatapos dito. Sa kabila ng mga pagpapagaling at pag-asa, may mga lihim pa rin sa aming pamilya na unti-unting lumalabas,
mga sikreto na maaaring magbago ng lahat at magharap muli sa akin sa mga pagsubok. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga bagong hamon na sumalubong sa akin, mga pangyayaring muling maglalagay sa akin sa bingit ng pagdurusa, ngunit ngayon ay handa na akong harapin. Huwag ninyong palalampasin ang mga susunod na kabanata ng aking kwento. Hindi ko inasahan na habang unti-unti akong gumagaling at natututo muling magmahal, may mga lihim pa pala sa aming pamilya na unti-unting bubukas at magdudulot ng bagong unos sa aking buhay. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Arnel sa bahay, may tumawag sa akin mula sa baryo, si Tiamila, isang matalikong kaibigan at kapitbahay na may dalang hindi inaasahang balita. Mayumi, may mga kwento na kumakalat tungkol kay Aling Luz Viminda, sabi niya nang may kaba sa boses. Hindi ito mga simpleng usapan lang. May mga taong nagsasabi na may mga bagay siyang ginagawa na hindi tama, mga sikreto na matagal na niyang itinatago. Hindi ko maintindihan agad ang ibig sabihin niya, kaya tinanong ko siya ng masinsinan. Ngunit sa halip na linawin niya, nagpaalam siya ng mabilis na nag-iwan sa akin ng matinding pagkalito at kaba. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na pumintig sa aking puso. Kinabukasan, sinubukan kong alamin ang katotohanan. Nakipag-usap ako sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, at kahit sa mga kamag-anak. Unti-unti, lumabas ang mga kwento tungkol sa kakaibang relasyon ni Aling Luz Viminda, mga bagay na hindi ko inaasahan na totoo. May mga nagsasabing siya ay mailihim na pagkahilig na labag sa ating kultura, at may mga kilos na hindi angkop sa isang asawa at ina. Nang malaman ito ni Tito Renato, ang tiyuhin ko, siya ay naguluhan at nagalit. Ngunit sa halip na ipakita ang kanyang galit sa publiko, pinili niyang itago ang lahat sa harap ng pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagpapanggap na maayos ang lahat, ramdam ko ang bigat ng kanyang puso. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa aming pamilya. Ang mga mata ng mga tao sa baryo ay naging mapanuri at ang mga panlalait ay unti-unting bumalot sa aming tahanan. Sa kabila ng lahat, ako ay nanatiling tahimik, ngunit sa loob, ang sakit ay lalong tumindi. Sa mga gabing nag-iisa ako, inisip ko kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Paano ko matatanggap na ang taong minahal ko at pinagkatiwalaan ay may mga lihim na nagdulot ng sakit sa akin? At higit sa lahat, paano ko mapapanumbalik ang tiwala sa sarili ko at sa mga tao sa paligid ko? Ngunit sa kabila ng lahat ng unos, si Arnel ay nanatiling matatag sa aking tabi. Siya ang aking lakas sa gitna ng bagyo, ang ilaw na nagbigay liwanag sa madilim kong daan. Sa kanyang mga salita at kilos, natutunan kong muli ang kahulugan ng tunay na pagmamahal at pagtanggap, ngunit ang mga pangyayaring ito ay hindi pa ang katapusan. May mga lihim pa ring hindi pa nabubunyag, mga pangyayaring magdadala sa akin sa isang pagsubok na hinding-hindi ko inaasahan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang nakakagulat na pangyayari na magpapabago ng lahat. Isang lihim na matagal nang itinago, isang katotohanang magpapabago sa aking pananaw sa pamilya at sa aking sarili. Huwag ninyong palalampasin ang susunod na kabanata ng aking kwento. Hindi ko inasahan na isang gabi, habang natutulog na kami sa bahay, isang tawag mula sa malayo ang magpapabago ng lahat. Si Tito Renato, ang tiyuhin ko, ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay sa Maynila nang may daladalang mabigat na balita. Pumunta siya sa kwarto ni nanay upang mag-usap ng pribado, habang ako'y nagdadalawang isip kung makinig o matulog na lamang. Nang matapos ang kanilang usapan, nilapitan ako ni nanay na may mga luha sa mga mata at tila naguguluhan. Mayumi, may dapat akong sabihin sa'yo. Alam ko na matagal mo nang pinipigil ang mga nararamdaman mo, pero hindi mo alam ang buong katotohanan. Ang kanyang boses ay nanginginig, nilinaw niya na sa katunayan. Si Aling Luz Viminda pala ay may mga lihim na hindi lang basta mga kwento lang sa baryo. May mga bagay na personal niyang nakita habang wala ang tito ko. Hindi niya lang ito nais ipaalam agad dahil ayaw niyang masira ang pamilya, ngunit hindi na niya kaya pang itago. Habang nakikinig ako, unti-unting bumalik ang lahat ng mga alaala, ang mga kakaibang haplos, ang mga lihim na pagtuturo, at ang mga pangyayaring nagpapasakit sa aking puso. Napagtanto ko na hindi lamang ako ang naging biktima, kundi pati na rin ang aming buong pamilya. Nagdesisyon ako na kausapin si Tito Renato ng harapan. Sa aming pag-uusap, ipinagtapat niya na matagal na niyang alam ang mga nangyayari, ngunit pinili niyang manahimik para sa kapakanan ng pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpigil, ramdam ko ang bigat at lungkot sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumukas ang mga sugat ng aming pamilya. Nagkaroon ng mga pagtatalo, pag-aaway, at mga pagsubok na halos wasakin ang aming samahan.
Ngunit sa kabila ng lahat, pinili naming magtulungan para ayusin ang mga nasirang relasyon. Ngunit ang pinakamasakit ay nang malaman ko na si Aling Luz Viminda ay hindi lamang nagdudulot ng sakit sa akin, kundi pati na rin sa iba pang miyembro ng pamilya. May mga lihim siya na mas malalim at mas masakit kaysa sa aking inakala. Sa mga susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring ito, ang mga lihim na bumabalot sa aming pamilya, ang mga pagtatangka kong maghilom, at ang mga pagsubok na kailangang pagtagumpayan para sa tunay na kapayapaan. Huwag ninyong palampasin ang mga susunod na kabanata ng aking kwento, dahil dito magsisimula ang pinakamalalim na bahagi ng aking paglalakbay. Hindi ko inasahan na ang mga lihim na itinago ni Aling Luz Viminda ay mas malalim at mas madilim kaysa sa aking inaakala. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nalaman ang mga kwento na hindi ipinapakita sa mga mata ng iba, mga bagay na lihim niyang ginagawa sa likod ng aming mga likod. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, naglakad ako ng palihim papunta sa kwarto ni Aling Luz Viminda. Nakita ko siya na maihawak na mga bagay na hindi angkop para sa isang babae sa aming bayan, mga larawan, mga sulat, at mga gamit na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang lahat ng mga pangyayaring naganap sa akin ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano na hindi ko maintindihan, hindi ko malaman kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang taong minahal ko bilang isang ina at gabay sa buhay ay nagdala pala sa akin sa isang madilim na landas. Ang mga sandali ng saya at pagtuturo ay naging mga sandali ng pagkalito at pagkawasak. Nang malaman ito ng aking pamilya, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagkaroon kami ng malalaking pagtatalo at ang pangalan ni Aling Luz Viminda ay naging usap-usapan sa buong barangay. Ang aking ama ay nagpasya na kausapin siya ng harapan upang maayos ang mga bagay, ngunit tila hindi na siya handang magpaliwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nadala sa isang mahirap na desisyon. Ang paglaban para sa aking sarili at sa aking kinabukasan. Nais kong makawala sa mga tanikala ng nakaraan, ngunit paano kung ang mga sugat ay mas malalim kaysa sa aking inaakala? Sa kabila ng lahat, si Arnel ay nanatiling aking sandigan. Siya ang aking lakas sa gitna ng unos, ang aking pag-asa na muling babangon mula sa mga wasak na bahagi ng aking buhay. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot na kwento, isang kwento ng pag-asa, pagtanggap, at muling pagbubuo ng sarili. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga hakbang na aking ginawa upang makalaya, ang mga laban na aking hinarap, ang mga sugat na aking ginamot, at ang mga bagong simula na aking tinaha. Huwag ninyong palalampasin ang susunod na kabanata ng aking kwento. Sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok, nagdesisyon akong harapin ang aking kinabukasan ng buong tapang. Hindi ko na kayang manatili sa anino ng nakaraan, kaya't sinimulan kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Kasama si Arnel, na naging aking matibay na sandigan, unti-unti kong nilabanan ang mga sugat na matagal nang nagtago sa aking puso. Pinuntahan ko ang isang psychologist sa lungsod ng Lipa, isang doktor na may malasakit at pangunawa. Dito ko unti-unting naipahayag ang lahat ng aking nararamdaman, ang takot, ang pagkalito, ang mga lihim na bumabalot sa aking pagkatao. Sa bawat sesyon, unti-unti akong napapalaya mula sa mga tanikala ng nakaraan, natutunan kong mahalin ang aking sarili at tanggapin ang mga bahagi ng aking kwento na dati ay kinatatakutan ko. Hindi naging madali ang proseso. May mga araw na gusto ko nang sumuko, may mga gabi na luha ang kasama ng mga dasal ko. Ngunit sa tulong ni Arnel at ng aking doktor, natutunan kong harapin ang aking mga takot at unti-unting bumuo ng bagong buhay. Sa aming relasyon ni Arnel, natutunan kong ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa saya o pag-ibig na walang kondisyon, kundi pati na rin sa pagtanggap, respeto, at pag-unawa sa bawat kahinaan at lakas ng isa't isa. Siya ang naging ilaw sa madilim kong mundo, ang lakas na nagtulak sa akin para magpatuloy. Habang lumalalim ang aming samahan, dahan-dahan kong naibahagi sa kanya ang mga bahagi ng aking nakaraan na dati tinatago ko. Sa bawat pagbabahagi, naramdaman kong unti-unting nawawala ang bigat sa aking puso. Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, may mga alaala pa rin na nananatiling nakakapit sa akin, ang mga lihim ni Aling Luz Viminda, ang mga sugat na iniwan niya, at ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Alam kong hindi pa tapos ang aking kwento, ngayon, narito ako, mas malakas at handa nang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit alam ko rin na may mga lihim pa rin sa likod ng aking pamilya na kailangang tuklasin, mga misteryong naghihintay na mabunyag. Sa susunod na kabanata,
ibabahagi ko ang mga bagong tuklas at mga hamon na haharapin ko. Mga pangyayaring magpapabago sa aking pananaw sa buhay at magdadala sa akin sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay. Huwag ninyong palalampasin ang susunod na bahagi ng aking kwento.